So, hello guys. So, ito na nga inaantay nating presentation regarding sa bagong tool na nagagamitin ninyo ngayon. Ito ang Sales and Inventory Template. So, this is how the template would look like. So, mapapansin nyo, itong Sales and Inventory Management Template natin ay meron na siyang dalawang klaseng section sa sales processing. So, meron siyang product list and cart list. Supposed to be, lahat ng list na mapapakikita nyo rito sa product list is mapuputo doon sa cart list kapag in-add nyo siya. Pero papapansin nyo ngayon, meron tayong empty data. So, wala pang laman ang ating product list. So, para magkaroon siya ng laman, kailangan natin siya lagyan ng inventory. You can have that by going to the purchase entry form. So, dito sa purchase entry form, pwede tayong dito natin i-input lahat ng ating magiging inventory. So, na-enter yan with the means of a receipt. So, meron tayong resibo. So, enter na natin yung resibo. Then, mag-type in tayo ng sample product like katol. Set natin ng 1 box. Then, set up natin yung kung ilan yung number of units. Then, after the number of units is set natin yung kung magkano yung cost niya nung nabili natin siya. Then, lagay natin kung sino yung supplier natin. So, let's just take this one sample and submit this one. So, after mo ma-enter yan, makikita mo mag-add siya ng arrow, then we can submit that. Then, makikita mo yung pop-up na successful submission. Then, pag bumalik tayo sa sales page, ay makikita mo na nandun na yung product na in-add natin. So, pero makikita mo wala pa siyang price. Wala siya. And therefore, hindi pa natin siya pwedeng i-add sa cart. So, we can only add that sa cart pag meron na siyang price. So, for us to set up the pricing, we go to the product list and prices. And we update the data. Then, input na natin yung markup. So, ano yung markup? Ang markup ang magsiset kung magkano yung price na isiset natin. Depende sa kung ano ang percentage na ilalagay natin, yun ang magiging price niya. For example, sinet natin siya ng 25%. So, yan yung price natin for 25%. Pag 30%, ganyan naman ang price natin for 30%. For example, iset lang muna natin ito ng 20%. So, ito yung susundin natin price pagdating sa 20%. So, after natin maset ito, let's just submit the data. And wait lang natin na makapag-post ito. Then, so it is now posted yung markup percentage and price natin. Then, let's go check the sales page. Makikita natin dito sa sales page na nandun na yung data. And magkakaroon siya automatic ng add button kasi meron na tayo na set na price. Once we click the add button, automatic siyang lilipat sa cart. And doon sa cart, pwede na natin gawin yung mga adjustments. For example, gusto nating i-adjust yung quantity. So, pwede mong i-adjust by clicking the plus and minus button. Yeah. Then also, pwede rin natin i-set yung price manually. For example, ayaw mo sundin yung price na sinet mo. Or nagkaroon kayo ng difference sa transaction with the buyer, pwede mong i-manually change yung price. So, automatic naman mag-a-update yung cart. So, for example, add pa tayo ng iba pang product. So, add ulit tayo ng another product. For example, is sabon. So, lagyan na natin yung resibo. Lagyan natin, for example, sabon panlaba. Set lang natin ng 1 bar. For example, meron tayong nilagay na number of units and the cost. Then, lagay lang din natin yung pangalan ng supplier. Then, after that, set tayo ng pangalawang entry. Parehong resibo. Lagay naman natin sabong panligo, 1 box. So, then, lagay lang din natin yung number of units, then kung magkano yung cost, kung magkano natin siya nabili, and copy lang din natin yung same supplier kasi isang resibo lang naman siya. Then, let's submit this. There. After natin siya submit, makikita na natin, balik tayo sa sales page.
makikita natin lahat ng sinubmit natin. So, makikita mo yung dalawang bagong submitted data, wala pa siyang price. So, i-update natin muna yung price. So, same thing, kagaya na ginawa natin kanina, maglalagay lang tayo ng markup percentage. So, set lang natin ito ng 25%. Then, mag-update yung kanyang markup. Let's see. Then, another one. Lagyan ulit natin ng markup percentage. Then, wait to submit. Okay, once submitted, mag-update yung markup. Doon, back tayo sa sales page. Pag tinignan natin ang sales page, ay makikita na natin yung mga updated na prices and therefore magkakaroon na sila ng add button. Pwede na natin sila ngayon i-add sa cart. So, pwede natin i-adjust yung mga quantity. So, automatic na siya nagka-calculate every time nagkakaroon tayo ng changes. Then, let's try to submit this. So, ito yung transaction natin sa sales. So, i-check out natin siya. Kita mo, kailangan natin mag-input ng date. Hindi siya isi-send kapag wala kang date ng transaction. So, lagyan mo na rin kung sino yung customer na pinagbentahan mo. Then, submitted na siya ngayon. Then, after nyo mag-submit, mag-create siya ng resibo. So, makikita nyo meron siyang sales receipt. So, ang sales receipt na to is printable. So, pwede mo siyang print or i-skip yung printing. Tingnan na muna natin anong magiging itsura niya kapag nagpe-print. So, makikita mo, nag-create siya ng docs file. So, ito yung doc file na to. This is something that you can print by clicking the print button. So, makikita mo na dyan yung buong preview ng print preview. So, from there, you can adjust the size of the paper. So, bahala na kayo sa part na to kasi kanya-kanya naman tayo ng setup ng printer. So, nasa sa inyo na kung paano nyo isa-set up yung paper size. So, mapapansin nyo naman dito, after ng submission, automatic siyang naki-create ng isang folder. The title ng folder is Sales Receipt. So, pag first time nyo sa sinabit, automatic ma-added ang folder. And within that folder, is yung mga sales na ginawa natin. So, kagaya kanina, ito yung sales na ginawa natin. Pag inopen mo siya, makikita mo dyan yung details nung benta mo, nung binenta mong items. O yung pinaka-resibo mo. Then, paano ko naman mag-a-adjust tayo ng inventory? So, halimbawa, meron tayong mga transaction na sinasauli, nawawala, or nadadamage. So, dito naman natin gagawin yung mga adjustment na yon. So, kapag meron tayo makikita nyo dyan, lahat ng mga benta natin naka-register na dyan, lahat ng sold items. So, halimbawa, i-adjust lang natin itong first row, lalagyan lang natin siya ng damage items. Or return items. So, then, lagyan lang natin ng details, submit natin, makikita mo yung sinubmit mong return items, andun na siya sa may return column. So, makikita mo magre-register na meron ka ng return items. So, sa pangalawa naman, set up natin ng damage item. So, let's try doon sa second row, mag-update natin yung data at mag-submit tayo ng damage item. Set up the damage. Number of damage, and lagay natin kung kanino accounted yung damage, kay supplier. Yun, wait lang natin siya mag-send. So, makikita mo yung sined natin ay nandun na, mayroon na siyang damage item. Tapos, try natin yung last one. Let's set up tayo ng lost items. Okay, lagyan natin ang number of lost items. Set na lang natin on us kasi nawala natin. Then, just wait for this to be sent para mag-update. Then, ito na, updated na siya. No?
mapapansin nyo, lahat ng inventory balance na nakikita nyo doon sa dulo, yan na rin ang magiging inventory balance ninyo once ina-inopen nyo yung sales page. So, let's try to open yung sales page, then check kung tama ba yung mga inventory balance. So, yan. Makikita nyo yung mga inventory balance na nandito kanina ay nandito na sa sales page. So, ibig sabihin, ito lang yung mga items na pwede nating i-add doon sa kita. For example, ano magiging scenario kapag naubos yung inventory? So, let's set up one. For example, yung katol, ipinakyaw. So, isabit natin yung full entries. Lagay natin ang date. Lagay natin yung 46 kasi yun na lang yung inventory niya. So what's going to happen kapag naubos yung inventory? Then skip na lang muna natin yung printing. So kahit ini-skip natin yung printing, yung mga resibo na sisave pa rin doon sa sales receipt. So anytime pwede mo yun balikan or kapag kinakailangan. So, mapapansin nyo, kapag naubos yung inventory, matatag siya as out of stock. Pag naging out of stock na siya, nawawala yung add button at hindi mo na siya pwedeng i-add sa cart kasi nga out of stock na siya. Okay. So, what's going to happen? Lahat ng mga entries na ginagawa natin doon sa form ay nagre-register lahat dito sa sheet. So mapapansin nyo dito sa purchases natin, lahat ng mga entries dyan na pupunta sa sales, lahat ng mga benta natin ay dyan nagre-register sa sales fee. Then lahat ng mga inventory adjustment na ginawa natin kanina, dyan namang magre-register. Ito naman yung inventory report. So ito naman yung sales report. So dito sa sales report, you can navigate this as well by putting up the beginning range at end range. So lagay mo set up mo muna sa all. Then pwede mo rin siyang i-navigate depende sa resibo. So dito rin makikita mo yung top selling by unit, top sales by sales amount, or top selling by revenue. So, yan. Lahat ng mga transaction dyan, pati yung markup na items, na pwede mo rin i-adjust. Mapapansin mo doon sa form natin, kung titingnan natin, yung mga doon sa may product button na yung products list and price, dito natin ina-adjust yung ating mga markup. So, kung minsan bumabagal ang form na yon, kung gusto mo mas mabilis, pwede mo siya dito i-adjust manually. So, pwede mo i-change yung mga data rito. Automatic siyang magka-calculate. So, pwede mo siya dyan gawin manually. And lahat ng manual change na ginawa mo ay magre-reflect pa rin sa form. Makikita mo pa rin yun sa sales page. Makikita mo nagbago yung mga prices. There. So that is it, guys. This is how the template works. So sa tingin nyo ba, you find it helpful para sa mga business na merong sari-sari stores, laundry, hardware, or something na merong mga inventory system? So this will definitely help you. So as you can see, this is so much easy to use. Halos wala kang adjustment na ginagawa sa mga cells and everything is updated doon sa form. Feel free to navigate when you receive your file copy when you order. Take care!